Dumarami na ang nagpapakabit ng solar panels dahil sa taas ng singil ng kuryente. Pero mga kapatid, alam nyo bang mabusisi ang pag-i-install nito? Dapat may permit at dapat bihasang electrical engineers ang magkakabit nito sa mga bahay ninyo. Narito ang special frontline report ni Nikki De Guzman. Habang patuloy ang pagtaas ng presyo ng langis at kuryente, maraming naghahanap ng alternatibong source ng kuryente. At isa nga sa mga lumalaking industriya ngayon, ang solar energy. Mula sa pagtitipid sa kuryente hanggang sa paghahanda sa energy crisis, tila naging essential na ang solar sa maraming mga Pilipino. So Sir Ivan, nandito tayo sa bahay ng isa sa mga clients nyo, no? Ano na bang ginagawa natin? Nag-i-install na tayo, di ba? Sa kasalukuyan. Yes, so bale ngayon, nagkakabit po tayo ng inverter, pati battery dito po sa baba. Gaano ba ka dumami ang mga clients at mga interesado sa solar energy? Dati po, nakakuha lang kami ng mga 4 to 5 inquiries a week. Ngayon po, we see that sa isang araw lang. And ano po, especially nung kakasimula pa lang nung gera, mga March, April, 1 call per hour na experience po namin. Naramdaman po ng maraming Pilipino yung pagtaas ng kuryente. Bababa po ang konsumo ng bahay. Though this will range anywhere po from 30% to even 100%. Depende po sa system na kukunin. Isa naman po is hindi nyo naiisipin yung kunwari nag-brown out, hindi na po iisipin na wala kayong kuryente ng mga panahon na yun. Siguro in the last 4 months ko ginawa yung decision. Isa si Fenny de Los Angeles sa mga nagdesisyong magpakabit ng solar system ngayong taon. Nakakagulantang na last month, almost double yung electricity bill. Kapag gumana na ang solar energy sa bahay ni na Ate Fenny, ang dating bill na umaabot sa 15,000 ay posibleng matapyasan ng 30% o mahigit 4,000 pesos. Feeling niyo po worth it ang pag-invest? Oo, sa akin, nakikita ko ito bilang investment. No? Kaya hindi naman ako maluho. So, parang cost lang siya ng isang luxury bag eh. Wala naman akong planong bumili ng luxury bag. So, dito mo na ilagay, di ba, yung buong pamilya magbe-benefit. Kung nagpaplanong magpakabit ng solar panel, mainam muna na kumonsulta at pag-aralan ito. Pag umulan naman po, sabihin nating umuulan tapos daytime, meron pa rin pong harvest ng solar panels pero po mas mahina nga lang. At kailangan mo rin bang magpakonsulta sa Meralco? Kasi syempre, kumbaga, magta-transition ka into solar. Yes, so kukuha po ng electrical permit usually kay sa Meralco pati sa LGU. Lalo na po, kailangan po ito, lalo na po kung magpapa-net metering ang mga homeowner natin. Kapag mali ang pagkakabit, pwedeng masunog ang bahay. And sa installations namin, sinisigurado namin na tama ang sizes ng cables, secure ang mga terminals na nakalock talaga sila para less risk of fire or no risk at all. Isa sa mga rason kung bakit mahal magpakabit ng solar panel ay dahil inaangkat pa mula sa ibang bansa ang materyales para rito. Tayo hindi pa natin kayang gumawa ng sarili natin solar panels. Meron ng factory dito ng solar batteries pero hindi pa siya ganun prolific sa market. So, ang laki lang talaga sa atin is local supply chain . Pero definitely may demand sa Pilipinas. Para sa ilan, ang solar power ay paraan upang makatipid. Para naman sa iba, ito ay paghahanda para sa isang hinaharap kung saan mas mahalaga ang pagkakaroon ng sariling mapagkukunan ng enerhiya. Nikki De Guzman, News 5. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.